Unti-unti nang gumuguho etong mafia ni Bongbong Marcos, mga kababayan. Dahil ang kanyang mga tauhan mukhang isa-isa nang nagkakalasan, mga kababayan. Unang-una, di ba? Kumanta si Zaldico. Ngayon naman, mga kababayan, etong kanyang Yusek na si Bersamin, Adrian Bersamin, nagpahiwatig na rin sa kanyang pagkanta dito sa kanyang partisipasyon sa pagnanakaw sa kabanang bayan under Marcos administration. Isa-isa na silang bumabaliktad, mga kababayan. Kaya dito, kwento ni Atty. Vic Rodriguez, mga kababayan, kung paano talaga nila ginagawa ang mga kurakutang ito. Panoorin niyo po, ha? Kinausap niya si Mina Pangandaman. Sabi niya kay Mina Pangandaman, ito po ulit si Mina Pangandaman. Yan, malapit na rin yan, mga kababayan, kumanta. Gipitin nyo yan, kakanta yan, mga kababayan. Bigyan niya na lang 2 taon pagbaba ni Bangag, mga kababayan. Yan, si Pangandaman, isa yan sa mga unang kakanta at maglalaglag kay Ngagba. Baka makasalubong Oh, niya. yan. Taga Mindanao daw yan, mga kababayan, ha. Kapatid nating Muslim din, mga kababayan, na maraming sumama ang loob dito kay Mina Pangandaman dahil naging parte ng korupsyon ng Marcos administration. Baka masalubong niyo daw yan. Harapin ninyo yung bilyong-bilyong pera natin na ninakaw ho nila. Na Siya kasi, mga kababayan, ang in charge sa sa pera talaga. DBM, Department of Budget and Management. Sila ang nagre-release ng pera. mahirapan na isingit yung 100 billion na hinihingi. Yan ang tao ni Bangag. Wala na rin. Si Lucas Bersamin, Edian Bersamin. Yung si Trigim Olivar, kakanta din yan. Later on. Hirit ni Bongbong nung presidente dahil talagang tatamaan yung budget. Ano raw po ang sinagot ni Bongbong as per Bongbong Mina Nagnag Pangandaman? Miyakuz. Don't ever think about it. Tapang tapang makapal talaga ang mukha. Question kasi ni Pangandaman, mga kababayan, yung insertion ni Bongbong Marcos sa NEP. Hindi ibig sabihin, mga kababayan, na si Bongbong ang executive. Kung ano-ano na lang ang kanyang pwedeng ilagay na dyan, mga proyekto, which is sa kanyang case, mga kababayan, puro flood control. Hindi ganyan, mga kababayan. Yung bawat rehiyon, nagsasagawa yan sila, mga kababayan, ng studies base sa pangangailangan ng isang probinsya. And then, ibabase doon kung ano-anong mga proyekto ang popondohan sa susunod na taon. Ganyan, mayroong pag-aaral. Kaya na matatawag na insertion yung gusto ni Bongbong na 100 billion 100 billion insertion dahil hindi yun dumaan sa mga kababayan sa pag-aaral. Dumaan lang sa pag-aaral kung paano nakawin. Galawin mo na lahat, wag lang daw yung 100 billion pesos niya. Galawin ang lahat. Dahil nga duda, si Saldico, sa isang Grabe, no? Ilang porsyento sa kanila dyan? 25 billion? Wow! 25 billion agad-agad, mga kababayan. 1 year lang. Sa Facebook, Ang yaman na nila, no? Itong si Adrian Bersamin. Adrian. Yan, Adrian Bersamin. Apo ni Bersamin na si Lucas na parang Diablo. December 6 of 2024. At sinabi niya, ito ba'y talagang alam ito ni Presidente, nung amo natin, amo nila. Bossing, amo! No. Ang sabi sa kanya, Impacto! he was assured by this guy. Who's that guy? Si Bersamin. Sinabi ko, several years ago, maybe 30, 40 years ago, where Tumantak ka na rin, Bersamin. Nakunan, may CCTV si Leandro Leviste, mga kababayan, humingi ng tulong sa kanya dahil parang ilalaglag na daw siya. Kaya binigyan ng mga screenshot ng mga conversation ng Bangag. May affidavit din, mga kababayan. Ewan lang natin bakit tumahimik na. Yan sana, sapat na sana yun, mga kababayan, kung kakanta lang yan, na mapa-impeach si Bangag, mga kababayan, at panagot. a young politician then was described as so young and So yet corrupt. so corrupt. So young and so corrupt din. Kagaya ni Sandro din daw, no? So young and so He corrupt. assured Saldico, this guy, si Adrian Bersamin, siniguro niya kay Saldico na alam ni Na alam. Bongbong Marcos ito. Ni Yung unang Bongbong. sindikato, Ulo ng sindikato. Siya na mismo nasabi. at kinuha pa ni Sino ba naman ang presidente, di ba? Marcos yung listahan niya for 100 billion insertion sa kanyang brown leather bag. Yan, mga kababayan, yung laging dala-dala kahit andun sa mga kababayan, sa ibang bansa. Laging dala-dala ni Ngagva, mga kababayan, yung brown and envelope ba yun? Parang bagahe, mga kababayan.
yun. luggage sa Malinaw maliit. po yun Parang maletang maliit. doon sa naging pahayag ni Saldico. Pati bag, Attache case. kung anong klaseng bag, leather, kung anong kulay, Brown. No, so marami talagang detalye. And yet, kaya natin sila pinag-uusapan, talaga pong naka full court. Full court. Sa po ng mga nag-iimbestiga. Mapa-ombudsman yan, mapa-senado yan, mapa-kongreso yan, mapa-impeachment man. No, naka full court press sila na wag nang tumagos muli sa Malacanang. Di ba? Nung napunta ang usapan na si Guteza, mga kababayan, nag-deliver na sa Aguado. Ayun na, doorstep ng Malacanang. Biglang nawala ang investigasyon ng napakahabang panahon. Buwan ang mga kababayan, ginugol bago bumalik. Dahil nung araw ho, nasa tarangkahan na ng Malacanang eh. Kumakatok na. Busalan, ang Hindi nila inaasahan si Guteza. Andun ngayon si Guteza, kawawa, mga kababayan. Parang sabi ni Aimee, tinutukan. lahat. Ito po, ang dami ng mga nagtuturo. Hanggang ngayon, wala hong kaso itong si Adrian Bersamin. Oo nga, no? Wala. Hindi rin Bakit? pinatawag ni Pinoprotektahan nila itong si Adrian Bersamin. hindi pinatawag talaga ni Lacson, mga kababayang baklang yun. Ang may Sapagkat- sabing bakla, ha? Kaya nasabi nating bakla dahil si Miriam, mga kababayan, sinabing gay daw. Pag ito naipit, magsasalita po ito. Mamaya Mamaya niya. tatalakayin po natin yan. Hindi naman kayang umalago nito mag-isa. Kailangan niya ng mga sidekick. Gaya ni Zaldico, no? Galit-galitan daw sila, mga kababayan, pero ayaw din pa uwiin. Hindi man lang ang passport, hindi nila kinansila. Diba? Stupid. Sino ang sidekick ni Adrian Bersamin? Ito naman ho ay base pa rin. Basi Ni Farian. Robert Bernardo. Barbers. Sidekick nito. Robert ang Bernardo. karancho nito, ang kasosyo nito Karancho. sa pangungurakot ay itong Trajib Olaybar. Yan sila. Yan ang mga bata, Wala mga pa kababayan. Isa-isa na yang parang nagka-crackdown na. Yun po itong kaso. Umanda ka talaga, bangag, kapag wala ka sa kapangyarihan nga. Sorry ka na lang, bangagers. Wala pa rin ho itong kaso. Ito po, Ang lang natin, mga kababayan, hindi pa yan mamatay si Bangag pagkatapos ng umalis sa pwesto after, mga kababayan, kagaya ni Panot. Para pagdusahan niya, mga kababayan, ang kanyang ginawang kurakutan. Pero kung matsugi man, si Sandro, anyway, Sandro, automatic na yan. Si Lisa, yan sila, dapat magdusay ang mga buwisit na yan. sa page 5, paragraph 21 ng affidavit to ni Robert Bernardo. Robert sinabi niya Bernardo? na yung pangalan ng Yusek Trajib Olaybar. Kilalang personal ni Robert Bernardo. Pinag-usapan nila yung unprogrammed appropriations para po sa tanggapan ng Executive Secretary, kung saan empleyado si Yusek Adrian Bersamin. Nabubuo na po di ba, yung web of corruption The web of corruption ni and Marcos. yung web of lies na ginagawa po ngayon nung mga naatasang mag-imbestiga. Kalaban po natin yung mga yan. Tayo po Kalaban. yung sinusuka. Kalaban. Ito po yung sinusuka na. Sabi nila, mga kababayan, para inutusan lang daw na Attorney Vic na bumili ng suka, tapos pagbalik nag-file na ng candidacy para senador. Yun taloy nainidoro ang mga bagoong Pilipinas, mga kababayan. Nainidoro. Kung hindi lang ng daya siguro, no? Talagang naniniwala tayo na may magic doon Buong Mindanao Duterte, mga kababayan, ha. Buong Visayas, Duterte. Ang absentee voting, mga kababayan, Duterte. Mga sundalo, Duterte. Mga teacher, Duterte. OFW vote, Duterte. Sa Luzon lang, mga kababayan, hindi Duterte. Pero marami nga sa Luzon, Duterte din. Pero hindi Duterte ang nanalo. Diyos ko, talagang magic na ito. Doesn't make sense. Talagang dinaya, mga kababayan. Makakapal po talaga mukha nito. Linuloko po tayo araw-araw. Makakapal ang mga mukha. So, noong 2024, nag-meeting po sila upang pag-usapan nung Trajib Olaybar at si Robert Bernardo. Ang hinihirit nito, 2.85 billion. 2.85 grabe, no? billion worth of projects.
Infra. Yan Oh, po ay billion-billion na ang pinag-uusapan, no? makikita ninyo lahat sa affidavit ni Robert Bernardo. Mm. At least yung nag-circulate, yung sinasabi niyang affidavit niya, paragraph 24. Ganon din ho, pagkatapos po ng napakaiksing panahon, sinabi po nung Trajib Olaybar Kay G. na yung 2.85 billion, ang usapan dyan, kanila yung 15%. Ay, Roy, grabe, no? Oh, 15%. Easy money. Alam nyo sa investing, mga kababayan, makakuha ka lang ng 15%, paldong-paldo ka na. Sila, wala ngang investment yan. Kurakot lang, mga kababayan. Walang initial capital. Ay, Diyos ko Lord. Ganyan ang mga kurakot. 5%, napakalaki po nun. Yung 15% ng 2.85 billion ay Billion, ha? 427,500,000. Yun Oh. po yung kickback. Back. Grabe. Easy, easy. Easy money. Pasensya na ho kayo. Talagang Magnanakaw. Mga magnanakaw, mga hudas. Kaya lang importante tayo mag-live. Kaya from time to time, palagpasin nyo na ho kung medyo sinasamid tayo o sasamirin tayo. So, yung 2.85 billion, Inom muna ng tubig, attorney. ang 15% po niya ay 427,500,000. Million, 400. Grabe. Parang nakajackpot sa loto, mga kababayan. Kickback po yan ni Trajib Olaybar, pero hindi siya Sila pa lang yan, ha? May magkikickback pa, mga kababayan, pagdating sa mga hindi kontraktor. siya nag-iisa dyan. Na personal ho, Kaya substandard. Ayan, nasisira agad. Kaya, sayang ang pera. Yung iba, ghost project. personal na inihatid ni Robert Bernardo. Si Robert Bernardo, Inihatid. siya po yung nakatayo ngayon na hindi naman dapat star witness Dapat nga kulong yan. ng Marcos Jr. administration. Pwede mo bang gawing star witness yung hindi most guilty, hindi yung hindi list The most. Isa yan sa mga kababayan, main players. Diba? Mga galamay yan, bangag guilty. Lumalabas nga kung may rango po yung pinaka-guilty, isa ito sa most guilty. Mataas ang rango nito ni Robert Bernardo. But anyway, we're going to use his very own affidavit to expose all of these cover-ups that are happening ngayon sa ating bansa. No? So yung 15%, yung 427,500,000 pesos personal na inihatid ni Robert Bernardo kanino? Kay Trajib Olaybar. Yan. Sa mamang ito, hinatid niya yung halagang 427,500,000 Mga galamay yan ni Marcos, ha? Mga galamay ni Marcos. Direct, mga kababayan, na konektado kay Marcos. 15%. Kickback, corruption, kurakot. Kickbackers. Ni Trajib Olaybar, representing the Office of the Executive Secretary through Adrian Bersamin. Ba? Nabubuo na ho natin yung hindi ho pwede kasing talaga pagtakpan ng katotohanan. Ngayon, in no time, yung 2.85 billion na inihirit ni Trajib Olaybar na isyuhan po ng SARO ng babaeng ito. Nagbabaing yan. Ito po ang dating kalihim ng Department of Budget DBM. and Management. Ano po ba ang trabaho ng babaeng ito? Babaeng yan. Kababaeng tao. Grabe, mga kababayan, no? Ano-ano mga pinaggagawa sa bansa. Ang DBM ho Shame. responsible, the department responsible. Itong taong ito is the secretary and her department is the department responsible for the sound, prudent, and efficient use of government resources, people's money for national development. Hindi po para sa kanilang sweetheart deal ni Trajib Sweetheart Olaybar, deal. no? So, agad-agad Sweetheart. Sweetheart. special allotment release order. Yan po nabubuo yung mga partisipasyon nito. Bakit bigla na naman pinag-uusapan itong Bakit? si Adrian Bersamin? Imaginein ho ninyo. Alala tuloy natin yung isang reporter ng mga kababayan. ABS-CBN. Adrian Ayalin pala yun, no? 400 Iba rin si Bersamin. 500,000 pesos idineliver ni Robert Bernardo, yung star witness ng gobyernong pamahalaan ng administrasyon ni Bongbong Marcos. Bongbong Bangag. Kasi sa bibig at affidavit ni Robert Bernardo, personal niyang inihatid ang 427,500,000 pesos kay Trajib Olaybar.
Tanong, bakit hanggang ngayon Bakit? walang kaso itong si Trajib Olaybar? Oo nga, no? Parang hinayaan lang mga kababayan, no? Na, asa na siya? Po natin, malaki rin naman Where na you? Trajib. yung sinabi sa affidavit din ni Robert Bernardo. Sinasabi kasi ng Blue Ribbon, wala raw direct link para kasuhan itong Trajib Olaybar. Hihimayin po natin. Si Bong Revilla, si Senador Bong Revilla, Sakripisyo. Parang laging ano. nakakulong na ho ngayon, nakapil. Nako, oh. Si Bong Revilla, mga kababayan, parang kung ikumpara mo sa ano, ninakaw ni na Marcos, sintabo lang yan kay Bong Revilla, siya pa ang nakulong. Pero kaduda-duda nga mga kababayan, hindi natin kinampihan si si Bong Revilla. Pero it's really parang welcome to the shit show. Si Bong Revilla talaga of all. Na hindi pa rin siya current senador mga kababayan. Ang current senador si yung Senator Chis Escudero. Naiintindihan natin kung nauna si Chis, pero si Bong Revilla talaga nauna. Pero yun talaga, ang focus talaga mga kababayan, ang ground zero ng corruption is Congress. Dapat maraming sana sa Congress mga kababayan ang nakasuhan. At unang-una dapat doon ay yung binanggit na ni Diskaya mga kababayan, dahil maliwanag na yun siya mismo ang naghatid mga kababayan, nagbigay ng pera doon sa mga taong iyon, identified na. Yun sana. Wala. Nauna pa si Bong. Paano daw nakakatulog yung nag-akusa sa kanya? Sabi ni Bong Revilla. Kawawa naman. Kawawa na. Medyo nakakatawa na lang mga kababayan. I think dyan pa rin sa bandang Payatas area, nandyan pa rin si Senador Bong Revilla. Nakakulong. Dahil sa testimonya rin ni Robert Bernardo, ang hinatid niya kay Bong Revilla ay 125 million. Hinatid personal ni Robert Bernardo kay Bong Revilla sa bahay ni Bong Revilla sa Cavite. 125 million. Nasaan si Bong Revilla ngayon? May kaso, nakakulong, nakapiit. Okay yon. Kung talagang tumanggap siya ng pera, panagutan niya. At harapin niya yung kanyang ginawang pagkakamali sapagkat ang naloloko riyan ay yung mamamayang Pilipino. But to be fair to him, si Bong Revilla 125 million. Yung mga kabitenyo, talagang dito po sa ating tinig maisog, babalansihin natin lahat. Bong Revilla is now in jail facing charges for 125 million pesos kickback na mismong hinatid ni Robert Bernardo at ni Engineer Henry Alcantara sa bahay ni Bong Revilla sa Cavite. Base po ito sa affidavit ni Robert Bernardo. Ang nagatid si Engineer Henry Alcantara. Kaya naipit na itong si Bong Revilla. Tanong, bakit yung higit na malaking halaga, 427,500,000 na ihinatid naman ni Robert Bernardo kay Yusek Trajib Olaybar, itong si Trajib Olaybar nakalaya pa rin. Walang kaso, walang galos, ni kurot, wala. Anong meron itong si Trajib Olaybar na tumanggap ng 427,500,000 pesos mula kay Robert Bernardo ayon kay Robert Bernardo na nakasulat sa kanyang affidavit? Bakit hanggang ngayon walang kaso ito? Meron din bang rub out sa investigasyon? Talagang nakikita natin yung pagtatakip. Ang tanong paulit-ulit, sino ang ulo ng sindikato? Diba? Sino ang ulo ng sindikato? Ganon din. Para po balanse. Doon sa kanyang affidavit, paragraph 31, meron pong binanggit na pangalan si Robert Bernardo, yung Carlene Villa. Carlene Villa, a staff and trusted confidant of Senator Nancy Binay. Hindi ko po ito salita, ito po'y salita ni Robert Bernardo. Naniningil na po tayo. Naniningil na po ang mamamayang Pilipino sapagkat yan po ang layunin ng Team Suka. Labanan po ang mga gintong tanso. Labanan po yung mga tansong investigation. Binanggit niya sa paragraph 31 yung Carlene Villa, a staff and trusted confidant of Senator Binay. Si Nancy po yan. At humihingi ng commitment na 15% din. 15% pareho ni Trajib Olaybar. Binanggit din ni Robert Bernardo kay Henry Alcantara. At nangolekta si Engineer Henry Alcantara ng 15%. Magkano po yung 15%? Mahigit kumulang 37 million. 37 million at ito raw po ay ibinigay ni Alcantara kay Robert Bernardo. At siya namang inihatid niya
ng personal kay Senator Nancy Binay sa isang bahay sa lungsod Quezon, dito sa Quezon City. So makikita ninyo, nasaan na ang pangalang Nancy Binay or nasaan na si Nancy Binay. Hanggang ngayon, ito ay hindi saklaw ng kahit na anong investigasyon, walang kaso, walang galos, ni kurot, wala. Samantala, yung kanilang isang kasamahan, si Bong Revilla, 125 million nakakulong. Dapat niyang harapin at kung siya ay guilty, pagdusahan ang kanyang maling ginawa. Subalit, ang pinupunto ho natin dito sa Tinig Maisog, bakit yung Yusek Traiji Boulevard, 427,500,000 ang kickback, ang kinurakot, ang korupsyon dito sa mga galing sa pondo ng unprogrammed appropriation, hanggang ngayon walang kaso. Ganon din itong si Senador Nancy Binay. 37 million inihatid mismo ni Robert Bernardo, ayon mismo kay Robert Bernardo na nakasulat sa kanyang affidavit na inihatid kay Nancy Binay sa isang bahay sa lungsod Quezon. Bakit po natin mahalagang pinag-uusapan ito? Lahat po ng ito ay bahagi ng malansang alyansa, di ba? Yung kanilang team, last year yung alyansa. Bakit mahalaga? Sapagkat merong direktang pahayag yung isang mambabata, si Congressman Egay Erice ng Caloocan, na nakita niya yung exchange of communications between Bongbong Marcos, ang ulo ng sindikato, at ng kanyang bataan na si Adrian Bersamin. Yung kanilang palitan ng text message, yung delivery, hindi lamang si Egay Erice, meron pang mga 3-4 daw na incumbent congressmen. Tatandaan ho ninyo incumbent congressmen. Bukod pa kay Congressman Lian Leviste. Pag-uusapan din natin na may reservation din tayo rito kay Congressman Leviste sapagkat alam ho ninyo sa ganito kalaking korupsyon, trilyong piso, na ang bilyon ng kickback, hindi po niya pwedeng bitinin ang mamamayang Pilipino. Maglalabas ng kaunti, ang nagiging interpretasyon tuloy ng marami, naglalabas ka lang whenever it is convenient to whatever is your cause or probably kung ano man ang isinusulong mong interest dyan sa gobyerno or depensa mo laban sa gobyerno. Pero pagka naman nanahimik na ang gobyerno o harassment perhaps sa'yo, tatago mo ulit, hindi mo papakita sa mamamayang Pilipino. So yan po yung nagiging pula kay Congressman Lian Leviste. Dito po sinabi ng isang kongresista na doon sa kanyang nakitang palitan ng text message or exchange of communications between Bongbong Marcos at Adrian Bersamin, may delivery ho. Ito, detalyado po ito. May delivery ng 2 billion noong July 10, 2025. July 10, 2025. 2 billion may delivery sa bahay ni Bongbong doon sa Nara, sa Forbes Park. At nung minessage daw po ni Adrian Bersamin, itong si Bongbong Marcos, ang ulo ng sindikato, ang sagot niya kay Adrian Bersamin, sasabihan ko, si June Baris. Imposible hong inimbento lang ito ni Congressman Tinio. No, hindi ko siya kinakampihan at ako'y duda rin sa kanilang mga layunin. Pero sa punto po ito, to be fair and objective, ninanarrate po natin dito yung kanyang naging pahayag. Saan kukuha ng halagang 2 billion na detalye itong mga kongresistang nakakita ng communication exchanges between Bongbong Marcos and Adrian Bersamin? 2 billion. Ang delivery sa Nara, sa Forbes Park, bahay ni Bongbong. Masyadong detalye na po ito At binanggit pa yung sagot ni Bongbong. Sasabihan ko si June Baris. Yung malapit kay Bongbong, kilala ko sino si June Baris. Kilala kung ano ang papel ni June Baris kay Bongbong Marcos. Paano nakakuha ng ganitong kadetalye itong mga kongresista kung gawa-gawa lang nila ang kwentong ito? Sino ang ulo ng sindikato? Lumilinaw na po di ba? Lumilinaw na, talagang pinagtatakpan dahil ayaw nilang tumagos at paulit-ulit nating sisingilin ang administrasyon ni Bongbong Marcos at mismo si Bongbong Marcos dito sa pagsasalaula sa pondo nating mga Pilipino. Alam mo ninyo, 545 billion. Palaki na po ng palaki 545 billion ang ibinuhos po para sa flood control projects.
nitong nakaraang 3 taong administrasyon ng ulo ng sindikato, administrasyon ni Bongbong Marcos. Tanging 15 kontratista lamang ang nakinabang sa halos 20% ng 545 billion pesos na pondong ibinuhos sa flood control. Yung 20% po ng 545 billion ay 109 billion. Staggering amount. These are big amounts na hindi man po natin ma-imagine. Pinaglalaroan lang nila sa kanilang palad, ninanakaw lang ho at napupunta sa ulo ng sindikato, bahagi siya ng sindikato, siya pinuno, siya ang mastermind. Dapat siyang panagutin. 545 billion, inilagak nila sa flood control projects. Mga kababayan, makinig po kayo. Lalo na yung mga taga-NCR, Metro Manila, dahil tayo po ang laging nalulubog din sa baha. Siyempre, yung mga taga-Cebu, yung mga iba't ibang parte sa Ilocos, lahat nababaha. Yung mga kababayan ko sa Bulacan, na maraming lugar dyan, lubog pa rin. Sa tubig, hindi na po tubig ba? Wala naman pong ulan eh. Hindi na po lumabas yung tubig. Bakit? Kinurakot po kasi yung pera na dapat sana ipara sa drainage at flood control program. 545 billion. 15 kontratista lang ang nakinabang dito, cornering around 20% of the 545 billion pesos amounting to 109 billion pesos. Ganyang kalaki. Marami pong salamat sa halos mga 3,000 live, 3,000 live viewers po natin sa FB pa lamang po yan. Marami pong salamat. Maraming salamat. Yung sinasabi nating jail the big fish, yung sinasabi ni Bongbong, ikukulong niya yung mga balyena, yung mga dabyana, di ba? Laya pa ho lahat eh. Laya pa ho lahat. Deadline niya, December 15. Bago magpasko, bago matapos ang taon, January 15. Ilang araw na lang ho, Valentine's Day na, tapos magcha-Chinese New Year. New Year na naman. Yung mga big fish, wala pa rin ho. Nandyan, pag-aalaga sa dagat. Kinakain pa rin yung maliliit na isda. Pating pa rin ho sila. Nandyan pa rin. Yung mga buhaya, nandyan ho. Buhaya pa rin. Nandyan pa rin ho. So dapat tayong maging mulat. Yung jail the big fish, kagaya ng sweetheart deal ni Adrian Bersamin, ni Trijib Olaybar at Mina Pangandaman, nasaan na yun? Ito yung dapat kong kinakasuhan. Diba? Subalit, alam naman natin lahat, bakit hanggang ngayon hindi nahihipo ang mga taong ito, ang mga personalidad na ito? Simulan po natin uli. Itong si Adrian Bersamin, bakit walang kaso? Bakit hindi sumasailalim sa anumang investigation? Yung totoong investigation. Si partner niya, si Trijib Olaybar, bakit hanggang ngayon walang kaso? 475 million pesos ang hinatid dito ni Robert Bernardo sa Magallanes, sa Makati, sa iba't ibang lugar. Si Mina Pangandaman, yung bahagi ng sweetheart deal, dating DBM Secretary, kasama ni Trijib Olaybar at ni Adrian Bersamin. Bakit hanggang ngayon walang kaso? Linoloko po ninyo ang mamamayang Pilipino. Yung mga nalulubog lagi sa baha, mapaprobinsya man o dito sa Metro Manila. 545 billion po sa loob ng 3 taon ni Bongbong Marcos. Yan po ang iginugol nila para sa flood control projects. Di ba inamin din niya? Sa kanya raw pamumuno, may 5,500 flood control projects na, yung pala budol. Bakit po mahalaga ito? Alam mo ninyo, noong 2024 pa lamang, meron pong mga unprogrammed appropriations. Ano po ba uli yung unprogrammed appropriations? Ito po yung standby na appropriation na maaari mo lang i-implement kung meron pong sobrang koleksyon. Ang BIR, ang customs, yung mga revenue generating offices ng gobyerno. O kaya, pag meron po tayo nakuhang grant, diba? ADB, JICA, kung saan man, World Bank, o kaya pag meron tayong bagong utang. Noong 2024, February pa lamang, kasi simula pa lamang ng fiscal year 2024, Pebrero pa lamang, naglabas na po ng SARO. Kaya natin sinasama si Mina Pangandaman. Naglabas na po ng SARO si Mina Pangandaman. Sino po uli si Mina Pangandaman? Bahagi po ito ng sweetheart deal. Dito po sa kanyang SARO, yung Special Allotment Release Order, naglabas po siya ng 462,220,000 pesos noong February 27, 2024. Ang laking halaga po nito. Para saan po yung 460 million 220,000 para po sa capital outlay in support of the flood control system
ng Metro Manila Flood Management Project Phase 1. Para po dito sa Tinig Maiso, wala po tayong fake news dito. Pakikita ko po sa inyo, screenshot po. Ayan po. Kaya ko po highlight itong portion na ito, yung nakadilaw. Fiscal year 2024, and program appropriation. Pebrero pa lamang ho, nagsisimula pa lang ang taon, naglalabas na ng SARO para sa unprogrammed appropriation. Unprogrammed nga kulang ka nga sa pondo Nauna pa, di ba? At higit po dyan, kaya ko inilalabas ito sa inyo para maintindihan ninyo, lalong-lalo na yun nandito sa Kalakhang, Maynila at lahat ng nalulubog sa baha. Kasalanang malaki po ito. Mortal sin po ito. Alam nyo ng taon-taon. Kahit walang bagyo, habagat lang o kaya masama lang ang panahon, bumabaha, ang tinira pa ho nila, ang ninakaw nila, yung pera na intended for Metro Manila Flood Management Project Phase 1. Ang halaga, 460,220,000 pesos. February 2027, 2024 pa lamang ho, naglabas na sila niyan. Diba? Dito ninyo mauunawaan, bakit ba palalim ng palalim ang tubig baha sa Metro Manila pag umuulan, ninanakaw po nila ang pera. Napupunta po yung mga kickback sa ulo ng sindikato. Hindi lamang po natitigil dyan. February 27, 2024, same day, naglabas po ng 319,170,000 pesos. Nasaro, sino? Ang DBM. Sino uli ang DBM? Si Mina Pangandaman. Magkano ang linabas niya? Nung February 2, 2027, February 27, 2024, 1,208,886,000. Pero katangi-tangi po rito, yung sa flood control systems na naman. Saan po iyan? Yung Pasig Marikina River Channel Improvement Project. Ulitin ko Pasig Marikina River Channel Improvement Project. Ang halaga po ay 319,170,000 pesos. February 27, 2024 pa lamang ng fiscal year 2024, binira na yung SARO. I-unprogram nga po iyon. Magagamit mo lamang pag meron kang excess collection, meron kang bagong utang o meron kang grant. Ito, Pebrero pa lang, nagre-release na po. At ang tinira uli, yung Pasig Marikina River Channel Improvement Project. Tanong, mga taga-Pasig, taga-Marikina, bumuti ba? Bumaba ba? Hanggang talampakan nyo na lang ba ang tubig baha dyan sa inyong lugar pagka tag-ulan o kaya pag masama ang panahon? Ito po, isa na namang SARO, inisyu ng DBM ni Mina Pangandaman. Bukod po riyan, para lang maintindihan nun ninyo, linoloko po tayo Kaya tayo laging baha, lubog tayo sa baha. Hindi lamang po yung mga kababayan natin dyan sa Bulacan, dito sa Metro Manila. Para alam ho, na mga taga Metro Manila, mamulat po kayo sa katotohanan, linoloko tayo. Yung ulo ng sindikato. Ito pong Metro Manila Flood Management Project Phase 1. Ang laki po nito. Kinig po kayo flood control system na naman. May SARO pong inilabas. May 10, 2024. Meron bang excess collection? Meron bang bagong buwis o revenue na ipinasa na merong nakolektahan? Meron bang bagong grant? Meron bang bagong utang? Diba? Linalaro ho nila, pinaglalaroan nila. Sa kanilang ilang palad lang ho naglalaro ng pera nating mga Pilipino. Ito po malaki. Baka ho malaglag kayo sa upuan ninyo. Yung date po nito, May 10, 2024. Ang capital outlay po niya, 5,199,680,000 pesos. Ulitin ko yung halaga, 5,199,680,000 pesos. Saan nila kinuha ito? Para saan daw? Metro Manila Flood Management Project Phase 1, yung MMFMP 1, Capital Outlay 2024. Bakit patindi ng patindi ang baha dito sa Kalakhang, Maynila? Kung inimplement itong 5 billion pesos capital outlay para sa
Metro Manila Flood Management Project Phase 1. Ito po, wala pong fake news dito sa ating pahina eh. May saro po lahat ito eh. So dito, makikita natin, tagos lahat ito sa ulo ng sindikato. Pag kinompute nyo po ito, may isang 460 million, may isang 1.2 billion, may isang 5.6 billion. Ang laki po nito, nasa halos 8 billion po ang pinaglaruan nila sa kanilang palad na patungkol sa flood control system ng Metro Manila, ng Pasig Marikina River Channel, ng Cavite Industrial Area Flood Risk Management Project at ng Metro Manila Flood Management Project. No? Andito po lahat eh. May mga kopya po ng SARO, may nagbigay po sa atin. No? Kaya dito natin dapat pag-usapan itong mga mahalagang usaping panlipunan. No? Maraming salamat. Opo, ito po ulit. Proud Team Suka. Hirap naman patayo-tayo tayo. Proud Team Suka. Opo. Ito po yung kalaban ng mga ginto na tanso. Gawa sa tanso. Ano ho? Okay? So yun ho ang ating pinag-uusapan ngayon. Ngayon, nawala yung Trigib Olaybar, nawala yung Adrian Bersamin, nawala yung Mina Pangandaman. Nasaan yung sinasabi ni Ping Lacson na armored van ang nagde-deliver ng pera sa basement ng Diamond Hotel? Di ba? Kanya rin galing yung information na yun. From February to April of 2024, labas-masok sa Diamond Hotel, dyan po sa Rojas Boulevard, sa basement, yung mga armored vehicle, yung mga armored vans. Para po ito kanino? Kay Adrian Bersamin at kay Trigib Olaybar. Ibang klase. Ibang klase po magnakaw itong mga ito. Gumagamit na sila ng armored vans to deliver or ipakuha yung kanilang mga nakaw na pera na idini-deliver or dumarating o nagpipick up yung armored vans diyan po sa basement ng Diamond Hotel sa Rojas Boulevard. Ang sinasabi ni Robert Bernardo, 8 billion. 8 billion, yung mga trolls. Magalit kayo, binabayaran lang kayo ng 7,500 to defend these people. Kahit nasabihin mong doble yung mga troll si Bongbong at ni Martin Romualdez at nung sino-sino pa. Kung binibigyan lamang kayo ng 15,000 o 20,000 o 25,000 kada buwan, ilabutan kayo dahil sabi ni Robert Bernardo, 8 billion ang napunta kay Adrian Bersamin at kay Trigib Olaybar. Di ba kayo nanlulumo? Barya-barya lang yung sa inyo, crumbs. Itong mga pinagtatanggol ninyo, bilyonan, bulto ang mga pinag-aatian. At sabi ni Robert Bernardo, 1 billion ang kay Manny Bonoan. Nasaan na yung Manny Bonoan? Kumpara nyo ho, yung 125 million ni Bong Revilla. Mali din ho yun. Nakakulong si Bong Revilla. Si Manny Bonoan na ang nagdidiin din ay yung the same Robert Bernardo na nagdiin kay Bong Revilla. 1 billion ang kinuha. Laya. Nandyan lang. Walang kaso, walang investigation, laya. Hindi nakakulong, hindi nakakulong. So makikita niyo rito, may pinagtatakpan talaga ang administrasyon ni Bongbong Marcos. Sino? Yung ulo ng sinto. Malinaw po yan eh. Meron pong ipinakita din ang GMA News. Ito po yung ating pinag-uusapan ha. Galing din po sa GMA News yan. Nag-text tungkol sa kickback. Yan ho yung pinag-uusapan natin, yung mag-amo. Ba? Si Adrian Bersamin at yung ulo ng sindikato. Face-off sila rito sa larawang ito. Diba? Ngayon, yung sinasabi ng hindi alam ng nag-iimbestiga, mahirap po eh. Andyan na po lahat. Pero yung nag-iimbestiga, talagang sa iba nakatingin. Nasaan na yung hinahanap ng mamamayang Pilipino na independent Senate? Wala na po yung independence ng Senado. Sunod-sunura na lamang po sila kung ano ang dikta ng Malacanang. Bakit? Sabi po ni Congressman Egay Erice, 3 raw po yung sources ng pondo na pinagkuhaan to finance the campaign nung team ni Bongbong, yung alyansa. Ang pinagkuhaan po ay ang Bureau of Customs, yung nasa na yung aking notes. Kinuhaan po nila ng pondo yung delivery na nagmumula kay Adrian Bersamin. Inihatid kay Bongbong Marcos to fund the campaign of the alyansa. Yung team niya nung huling halalan, yung alyansa, ba?
Ganyan po kababoy ang ginawa nila. Nung tinatanong din sila, bakit sa tingin ninyo ginawa ito ni Adrian Bersamin? Kinakailangan daw ni Adrian Bersamin ng proteksyon sapagkat yung kanyang instinct of self-preservation. Tama naman siya, mainam nga naman na meron kang kaunting proteksyon dahil nakakatiyak ako. Si Adrian Bersamin at si Trajib Ulaybar at si Manny Bonoan at si Mina Pangandaman at marami pang katulad nila, pati si Saldico, ayaw naman nilang mahulog sa bangin kagaya nung isang Yusek na sinapit. No? Ayaw nilang mahulog sa bangin. Ayaw nila. Kaya nag-iipon sila ng kanilang depensa at panangga. Kanya nakikita natin may rub out ho sa investigasyon. May rub out. Broad daylight, rub out ang investigasyon. Talagang pinapatay nila yung investigation. Huwag ho kayong magpapalansi, huwag po kayong magpapadala. Kung pinagbigyan lamang. Kaya lang po, garapal yung ginawa ng SecGen ng House of Representatives. Garapal, hindi tinanggap yung Mike Defensor impeachment complaint. Yun po ang pinakamatibay. Yung ifinail ng Pusong Pinoy, katarantaduhan po iyon. Wala po iyon. Marami pong salamat sa mahigit 3,000 live viewers na. Doon po sa Mike Defensor impeachment complaint, solid po iyon. Nakadetalye po roon, pati. Pakinggan po ninyo para po ito sa mga miyembro ng Alyansang Malansa. Sino-sino po yan? Yung mga moralista na nag-file ng third impeachment complaint. Moralistang kain saba at kain suka. Hindi po suka, suka. No? Yan po yung Alyansang Malansa. Yung kain saba at kumakain po ng kanilang isinuka. Ano yung mga moralista. Kaya naman pala sila atat na atat sumiping kay Bongbong Marcos sapagkat nabalitaan nila siguro na ang nagpopondo ng kampanya ng alyansa ni Bongbong nung huling eleksyon ay galing sa confidential funds, galing sa customs, at galing sa delivery ni Robert Bernardo nung kanilang star witness. Dito mo makikita yung kalokohan Si Robert Bernardo ito dapat talaga ikulong na ito. Matagal na. Ang daming ninakaw nito. Pero siya yung kanyang star witness ng gobyerno. Siya po yung nagde-deliver ng pondo ng alyansa para sa kampanya. Galing din po sa confidential fund at customs. Confidential funds ni Bongbong. Usapan po natin. Ito po'y nakapaloob sana doon sa impeachment, sa Mike Defensor impeachment complaint. Hinarang po garapal. Garapal po yung pagkakaharang at hindi pagtanggap at pag-iwas ng Secretary General ng Office of the Secretary General ng House of Horror or HOR, di ba? Yung House of Representatives. Garapal na tinanggihan tanggapin yung Mike Defensor impeachment complaint. Ano po ba laman ng Mike Defensor impeachment complaint? Meron po doong aligasyon din na from November, pakinggan po nyo to yung Alyansang Akbayan at Marcos, makinig po kayo. Alyansang Akbayan at Marcos, yung alyansa ng mga moralista, yung moral concern puno, yung moral issue. Pangalanan po natin uli yung mga pare, si Joel Saballa, Edilberto Baculi, Joselito Sarabia at Rogelio del Rosario, yung mga pare, yung mga moralista, miyembro ng Alyansang Malansa. Siyempre, hindi kumpleto yung banal-banal kung walang madre. Yung mga madre, si Sister Maria Lisa Ruedas, Sister Violeta Cecilio at Sister Geraldine Denoga. Makinig po kayo. Yung Alyansang Akbayan Marcos, yung kinakain na yung matagal na nilang isinusuka, ngayon magkasiping na sila. Meron pong report ang COA, yung COA, Commission on Audit, between November 16, tingnan po nyo ito hanggang December 2022. End of December 2020. Isang buwan at kalahati. November 16 and end of December 2022. Ang tanggapan ng ulo ng sindikato ay gumasta ng 1.45 billion. Tingnan po nyo 1.45 billion pesos na kinuha nila sa intelligence funds at confidential funds. Hindi ba't moral concern ito? Hindi ba't moral issue ito? Kanya lamang, buo na kasi yung Alyansang Akbayan at Marcos. Ganon din yung Malansang Alyansa
ng mga banal-banal na sinasabi nilang moral concern at moral issue. Higit pong malaking katarantaduhan ito from November 16 up to end of December 2022. Ang halaga pong linustay ng tanggapan ni Bongbong Marcos ay 1.45 billion at ang hatian po niyan, ang ginamit po, ang nagmula po sa intelligence funds ay 825 million. Samantalang yung galing po sa confidential funds ay 625 million. Saan ginamit ang bilyong pisong halagang ito? Sa loob lamang ng 1.5 buwan, 16 November 2022 up to December end of December 2022. 1.5 buwan, 1.45 billion ang ginamit ng opisina ni Bongbong Marcos sa kanyang intelligence and confidential funds combined. Yung Alyansang Akbayan Marcos, wala na po iyan. Yung mga kabataan, wag po kayong magpapabudol dyan. Ganon din sa alyansa ng mga moralista, yung kanila pong tratos doon sa third impeachment complaint, sila raw po'y naantig sapagkat ito'y moral concern or moral issue. Ito ay 1.45 billion. Inubo sa loob ng 1.5 buwan. Ito ay moral concern, ito ay moral issue. Nasaan na sila Father Joel Saballa, Father Edilberto Baculi, si Father Joselito Sarabia at si Father Rogelio del Rosario? Nasaan din si Sister Maria Lisa Ruedas, Sister Violeta Cecilio at Sister Geraldine Dinoga? Mga moralistang kain saba at kain suka. Kinakain na po nila yung suka nila eh. No, yung Alyansang Akbayan Marcos, kain suka rin ho yan. Kanya ang kalaban talaga nila ay ang Team Suka. Hanggang ngayon, hahabulin po natin sila. Ito po yung mga dapat na pinag-uusapan na hindi po yung lilihis tayo, paiinitin yung issue ng South China Sea. For the record, yung Scarborough Shoal o yung Baho de Masinloc, yung ating pong teritoryo diyan, nawala po yan noong taong 2012 para sa mga kabataan dahil yan po ay 14 years ago. Maaring hindi po kayo nakapagsaliksik o hindi po nyo nalalaman ito. Ito po ang katotohanan. Huwag po kayong magmaniwala sa mga huwad na dilaw. Iba po ang kwento ng mga yan. Ang katotohanan, masakit man sa mga totoong dilaw, nawala yung Scarborough Shoal o Baho de Masinloc noong taong 2012. Bakit nawala? Sapagkat nag-utos si dating Pangulong Noynoy Aquino ng sabayang pag-atras ng ating mga barko at yung barko ng China. Dahil daw po utos ng isang American ranking official galing po sa tawag sa State Department. Ang pangalan po niyan ay saan yung pangalan Amerikano yun? Sabayang withdrawal. Hindi po pala talaga totoo yun. Inututo lang tayo ng ating matagal ng alyadong Amerikano, kanya yung Kurt Campbell. Nandyan po yan, mag-research po kayo. So umatras yung atin. Ang natira, yung barko ng China. Kanila na po ngayon, yung Scarborough Shoal o yung Baho de Masinloc. Nawala po yan nung panguluhan ni Noynoy Aquino. Kaya dapat to, ma-correct natin yung mga maling propagandang ipinakakalat nila at ang pag-usapan po natin may sarili po tayong laban sa loob ng bansa. Kalaban po natin ang korupsyon. Huwag po tayong titigil. Batiin ko lamang po si Regine Blue. Nagpapagawa daw ng malaking hotel sa Abra ngayon si Adrian Bersamin. Taga-Abra po kami, kapitbahay namin. Tingnan po niyo mga taga-Abra. Meron ditong information. Si Jenna Gomez ng Abu Dhabi, maraming salamat. At Ina Lings, God bless and protect you, attorney. Maraming pong salamat. Kay Micah Kimke ng Netherlands, mabuhay po kayo dyan. Incidentally, palapit na po yung 1 taon, i-commemorate po natin yung naganap na state-sponsored kidnapping kay Tatay Digong. Si Myra Taurus, of course, ng Maisog, Kuwait. Si Betchay S ng Bicol, si Randy Talavera Lariñas, marami pong salamat. Si Mags Masongsong ng Batangas, Tagum City. Si Brenda Largo, marami pong salamat.
si Atoy Mendez, kasama niyo po kami sa laban. Maraming po salamat. Ito po yung laban ng bawat Pilipino na pagod na po tayo sa baha pagod na po tayo sa korupsyon pagod na tayo sa traffic, pagod na tayo sa siksikan sa LRT, MRT. Ninanakaw po nila yung pera, trilyong piso. Kung ginamit sa tama, ang dami na po sana siguro nating linya pa na nadugtong ng release ng tren, whether LRT, MRT, or yung PNR. Pati yung biyaheng Bicol, nawala di ba? Si Dudes Gormate ng China, si Giancarlo Hernandez at si Lelania Ranyas ng New Zealand, Proud Team Suka here in Kuwait at Pinoy Dental. Maraming salamat. At Prayer Warrior, grabe ang sanib puwersa ng mga alyansang malansay. Grabe po talaga. Yung mga masasansang na amoy po nila, nagtitiisa na lang sila Di ba? Naaamoy nila sigurado yung isa't isa, nakakatsak tayo riyan. At ganun din po kay Marites Garcia ng Antique, mabuhay po kayo. Maria Rita de Pablos ng London, si Atkisa Dulano ng Denmark, Arlene Gonzalez ng Doha, Qatar, at Anguyob, mabuhay ang Pilipino, from Langley, British Columbia, Canada. Marami pong salamat. Si Atsara May Melody ng Jordan, si Aubrey Guevara ng Greece, at Nelisa 20, masaya akong manood kahit hindi mabati. Hindi pwede, babatiin kita. Mapakinig at makakinig at matuto lang, sapat na. Mabuhay ka at Nelisa 20, hindi ka lang nanonood, binabati pa kita. Si Suzette Tanaka ng Hong Kong, at Ailey 143 ng Cagayan de Oro, si Vida Paptora ng Cagayan de Oro, mabuhay ka Vida, matagal na tayong hindi nagkikita, si John Mark Cañas ng Cebu, at La Chica Sunshine, walang corruption kung walang go signal ang presidente. Agree. Diosdado Canete, Southern Leyte, si Marivic Mahinay ng UAE, si Milano Maguindanao. Si Milano Maguindanao, nasa Milan, Italy. Si Victor Hill Campos, Boracay, Aklan. Uy, si Jing ng Boracay, mabuhay ka. Kaya at Casey Nihan, bakit tahimik si Amina? Pagka pinagsalita si Amina, ituturo niya yung ulo ng sindikato. Si Jennifer Sadi or Sadie Cordillera Benguet, Alma Estela Sarmiento. Attorney, may admin ba ang page na to? Bakit hindi binablock ang trolls? Alma, gaya na sinabi ko, yung trolls welcome. Sapagkat wala naman po tayong itinatago sa ating pahina, sa ating programa. Hayaan nyo lang sila at sa kakapakinig niyan, mamumulat din yan na yung binabayad sa kanilang 7.5, 15,000 a month, 20,000 a month, o 25,000 a month. Wala po iyon kumpara sa bilyon-bilyong piso na ninanakaw nung mga taong kanilang pinoprotektahan. Inuuto-uto lang ho sila niyan. Matatauhan din yung mga yan. Si at amic_tv_UK, Team Suka here. Yung aking kaibigan from Japan, si Vani. Hello Vani, watching from Japan. Mabuhay ka Vani and hope to see you soon. Si Shook Twist, thank you for keeping us posted and helping us understand the situation better. Si Juvie Tordillo, new subscriber from Cotabato, at 1026, Jaime Albaran Canyon, si Monet Bonacruz from Rome, Italy, si Jaime Albaran Canyon, death penalty para sa mga korap. Tama, ito po yung sentro ng ating programa nung tayo'y nangangampanya last year. Ulitin ko sinuot ko yung aking t-shirt. Hindi na ako tatayo, bababa ko na lang ito. Sinuot ko po ito dahil gugunitain po natin bukas, February 13, yung paglabas po ng Duterte last year doon po sa Club Filipino, kasama siyempre si Pangulong Duterte. Kaya sinuot ko po ito dahil tuloy-tuloy yung panananso ng mga peking ginto. Kanya natin hinahabol sila ng suka at pati po yung mga isinuka ng lipunan na ngayon ay sanib puwersa na sila, yung Alyansang Malansa at yung Alyansang Akbayan Marcos. Huwag po niyong palalagpasin yan. Ating singilin yan. Kaya yan po yung mga sumusuka dati kay Bongbong Marcos, ngayon sumiping na. Kay at Leah_Cam, pagpalain ng mga taong lumalaban sa corruption, kasama po kayo ron. Si Tiramisu_cake_young at si Guaberto_Aida ng Portugal, si Atles Coin More Care,
Charlene_Nuguma, at si @imov36. Ganda ng shirt mo, attorney. Tama, maganda po ito. Kaisa-isa lang ito. Tinago ko po ito sa sa baol. Pero panahon nating ilabas dahil patuloy nating lalabanan yung nanananso sa mamamayang Pilipino. Happy birthday po, 80th birthday kay Nanay Lourdes Arceo. Happy 80th birthday kay Nanay Lourdes Arceo. Alam ko bakit Lourdes ang pangalan mo, Nanay, sapagkat kahapon, Feast of the Our Lady of Lourdes, February 11. Kanya si Nanay Lourdes Arceo ay pinangalan ng Lourdes celebrating her 80th birthday. Happy birthday po sa inyo. No? So yan po yung ating topic ngayong hapon. Sana po ay nakadagdag kaalaman sa inyo, namulat po kayo, na kaya po baha sa Metro Manila, tinitira po nila pating pangpondong pang flood control. Alam na ninyo kung sino yung ulo ng sindikato, yung mastermind. Ipinakita ko sa inyo yung kopya ng mga SARO na ganito palang kaaga ay February pa lang nagre-release na ng unprogram. Saan ka naman nakakita nun? Ano ho? Si Elizabeth Dac. Kailangan ng makulong ang mga magnanakaw. At Judith Colison, 2750. Happy Thursday everyone. Yun nga po talagang may rub out sa investigation. Iniingatan, pinoprotektahan si Adrian Bersamin, si Taijib Olaybar, si Mina Pangandaman para hindi maituro yung ulo ng sindikato. Ulitin ko si Bong Revilla na ituro 125 million. Bay, kung totoo yung kasalanan niyo, magdusa ka. 125 million. Pero, to be fair to Bong Revilla, bakit yung Taijib Olaybar, 427,500,000, laya? Walang kaso. Bakit yung Adrian Bersamin na itinuturo, bilyon-bilyong pisong halaga, gumamit na nga ng armored van, idineliver na at pumick up din ng pera sa ilalim sa basement ng Diamond Hotel parking diyan sa Roas Boulevard, walang kaso. Kaawa-awa, kaibigan naman natin ito, si dating Chief Justice Lucas Bersamin, pati yung kanyang pangalan talagang durog. Pero kung ako kay Chief Justice Bersamin, bagay magkaiba naman kami ng personalidad. Sa edad niyang yan, sa natamo niya sa buhay, ikaw na ang pinakamataas na hukom diyan sa judiciary nung kapanahunan mo, naging Chief Justice ka, you have to do what is right for the people, for the country, for our youth. Utusan mo yung apo mo, sabihin na yung totoo. At yan ang may iwan mo magandang legasiya, may bangon mo yung iyong pangalang ginurakan ng administrasyon ni Bongbong Marcos. Ito ba ang makukuha mo sa paglilingkod kay Bongbong Marcos? Wasak ang iyong pangalan? Ba't kanya-kanya tayo ng personalidad? Kanya-kanya tayo ng karakter? Ang akin lamang, naglalahad lamang ako na may pagkakataon mabawi mo yung iyong karangalan at dignidad ng iyong pangalan. Naging Chief Justice ka pa naman, Manong Luke, sabihin niyo na yung totoo. Sabihin na ni Adrian ang totoo. Wag na kayo magpagamit. Ginamit lang din kayo pare-pareho riyan So ituro na ninyo, pangalanan na ninyo yung ulo ng sindikato.